Sa previous episode, ang bida nating si Ars ay nag-reincarnate bilang isang anak ng Maharlika sa ibang mundo, natatandaan niya ang dati niyang buhay at dahil dito ay nagagamit niya ito sa kanyang kasalukuyang pamumuhay bilang isang bata, at may kakayahan din siyang tinatawag na appraisal na kung saan kaya niyang alamin ang kakayahan ng isang tao. Dahil sa kakayahan na ito, napahanga niya ang mga sundalo na gumagawa ng pagsasanay at nag-advise siya dito kung anong armas ang swak para sa isang lalaki. Pagkatapos ay napansin ng kanyang ama ang kakayahan ng kanyang anak at ito'y natuwa dahil sa ito'y isang rare na kakayahan. Nag-recruit si Ars ng isang lalaking dukha na may pangalang Reet dahil sa nakitaan niya ito ng kakaibang abilidad, dahil dito ay sinubukan ng kanyang ama ang kakayahan ng bata at namangha ito dahil sa nakakasabay ito sa kanyang galawan. At sa pagpapatuloy, ang labanan ay tumagal ng isang buwan kung saan ang kanilang mga puwersa ay nalamangan ng mahigit 5,000 tao. Ngunit dahil sa mahusay na tactics ni Rose na nagpaangat sa mga kalaban at ang kahangahangang mga atake ni Charlotte na nagpapagimbal sa mga kaaway at nagdulot ng takot sa kanila. Habang sina Lord Raven at Ray ay ginamit ang kanilang mapanganib na kakayahan sa pakikipaglaban upang magtagumpay sa kalaban, ang kanilang hukbo ay nanaig at tinalo ang mas malaking puwersa ng kaaway bago makuha ang kastilyo pagkatapos ng isang buwang pananakop. Matapos ang isang buwang pananakop, si Lord Raven at ang kanyang mga tauhan ay bumalik sa bahay 4 na araw matapos ang ika-12 kaarawan ni Ars at ang kanyang asawa at ang 2 nakababatang anak ay nanatili sa tabi ng kanilang ama habang lumalala ang kanyang kalagayan, natatakot na baka mawala ang kanilang ama. Pagdating ng gabi, si Ars ay bumalik na may mga pasa at sugat patungo sa silid ng kanyang ama at tinanong si Ray tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Ray ang kalagayan ng kanyang ama at kung gaano kalala ang kanyang kondisyon bago niya tanungin si Ars kung sino ang nanakit sa kanya. Sinagot niya na nakuha niya ang mga sugat habang nag-eensayo at hindi ito malaking bagay. Nalulungkot siya dahil ang kanyang ama ay napilitang manguna sa pananakop kahit na may sakit siya dahil hindi pa handa si Ars na gawin ito. Tiniyak ni Ray sa kanya na hindi ito kasalanan niya dahil bata pa siya subalit hindi ito mahalaga kay Ars na nagpasalamat sa kanya sa mabait na mga salita bago bumalik. Sinabi ni Charlotte kay Ray na narinig niyang nag-eensayo siya simula nang umalis sila para sa digmaan at nagbago ang kanyang ugali. Tumigil na siyang tumawa at nakalimutan na ang lahat habang nag-eensayo siya araw at gabi laban sa mga mas malalakas sa kanya sa pag-asang magiging mas mahusay siya. Biglang nakuha ang kanilang mga pansin sa pagkatok sa pintuan na ikinabahala ni Ray dahil gabi na at binuksan niya ang pinto at nakita si Alicia at ang kanyang butler na naghihintay sa harap ng pinto. Mukha siyang nag-aalala at humingi ng paumanhin dahil sa pagdating ng gabi kaso diretsyong tinanong ni Alicia kung okay lang ba si Ars. Sinabi niya na mula nang magsimula ang labanan, ang mga sulat ni Ars ay naging kakaiba at dati ay punong-puno ng emosyon ang kanyang mga sulat ngunit ngayon, parang formalidad na lang at wala nang damdamin sa mga ito. Humingi ng paumanhin si Ray para kay Ars at sinabing huwag isipin ng masama si Ars dahil may sarili siyang mga dahilan, kaso sinabi ni Alicia na hindi siya nagagalit at siya ay nag-aalala lang siya kay Ars at tinanong kung ano na ang nangyayari. Nagdesisyon si Ray na sabihin kay Alicia ang lahat ng nangyari, kabilang ang pagbitay at kung paano niya sinisisi ang sarili sa lumalalang kalagayan ng kanyang ama dahil hindi siya naging sapat na malakas upang kontrolin ang sitwasyon. Nalungkot si Alicia para kay Ars at nagdesisyong puntahan siya. Pagdating sa training ground, narinig niya ang tunog ng matinding sparring match sa pagitan ng 2 tao at binuksan niya ang pinto at tumingin sa loob at napansin si Ars na nakikipaglaban sa isa sa mga sundalo kaso hindi siya mukhang sapat na malakas upang talunin ito. Binanggit ng sundalo kay Ars na itigil na ang laban dahil hindi na kaya ng katawan niya at magsasalita na rin si Alicia upang patigilan siya, kaso biglang tumayo si Ars sa kanyang napipilay na mga paa at idineklara na mas malala pa ang kalagayan ng kanyang ama noong nakikipaglaban ito sa digmaan, kaya't ito na lang ang pinakamaliit na magagawa niya bilang anak. Narinig ito ni Alicia at nagbago ang kanyang isip at napagtanto niya kung gaano kadeterminado si Ars. Bumalik siya upang sabihin sa iba na hayaan muna si Ars at biglang dumating ang isang kasambahay na tumatakbo at sinabing nagkamalay na si Lord Raven at nais niyang makipag-usap. Naluhan ng tuwa si Rose at sinabing ipapaalam niya ito kay Ars kaso sinabi ng kasambahay na iniutos ng Panginoon na dalhin muna ang 3 sa kanila na sina Ray, Char at Rose. Sumunod sila sa utos at pumasok sa silid ni Raven kung saan nakita nila siyang nakaupo. Mahina siyang nagpasalamat sa kanila sa pag-aalaga sa kanya sa larangan ng digmaan habang siya'y may sakit.
Tinanong niya sila tungkol sa kanilang mga buhay sa kanyang tahanan at kung gusto nila rito. Sumagot si Ray na kumpara sa dati niyang buhay at para sa kanya ay parang langit ang lugar na ito. Sumang-ayon si Rose at sinabing mahal niya ang buhay niya rito habang sinabi ni Charlotte na ito lang ang tahanan na kinikilala niya. Nagpasalamat siya sa kanila sa pagsama sa kanyang pamilya kahit noong una silang dumating, hindi interesado si Raven na gawing tagasunod ang mga ito. Si Ray ay isang taong may kulay at si Rose ay 5 taong gulang pa lamang, at si Charlotte ay isang hamak na batang babae kaso lahat sila ay lumaki at napatunayan ang kanilang halaga sa mapagmahal na pamilya. Sinabi niya na hindi pa handa si Ars na harapin ang labanan ngayon at pilitin ang pagiging Panginoon sa kanyang murang edad at ito'y magiging malupit, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Ang paglapit sa kamatayan ay nagpaparealize sa kanya ng maraming bagay na hindi pa niya nagawa, at pinagsisisihan niyang hindi nadala si Ars sa larangan ng digmaan upang ipakita sa kanya ang malupit na realidad ng mundo. Palagi niyang sinubukan na protektahan siya mula sa malupit na mundo, ngunit huli na ngayon dahil hindi niya iniisip na magtatagal pa siya at kinausap niya sila bilang isang ama at hindi bilang Panginoon, humihiling siya na suportahan si Ars mula ngayon kapag wala na siya at yumukod sa harap nila. Nagsimulang umiyak si Rose at sinabing mag-aaral siya ng mabuti at tutulong kay Ars sa bawat problema. Sinabi ni Charlotte na wala siyang alam sa pamumuno subalit gusto niyang tulungan si Ars na maabot ang kanyang pangarap na lumikha ng isang utopia dahil lubos siyang naniniwala sa kanya. Sumagot si Ray at sinabing walang halaga ang kanyang buhay bago niya nakilala si Ars at ipinangako na lalaban siya sa tabi nito bilang kanyang espada at kalasag hanggang kamatayan. Nagpasalamat sila kay Lord Raven sa pagtitiwala sa kanila ng tungkulin at umalis at tinawag si Licia pagkatapos umalis ng 3. Ito ang unang beses na nagkita sila ni Lord Raven at humingi siya ng paumanhin sa kanyang kalagayan at sinabi na kahit hindi pa niya nakikita si Licia ay nakita na niya ito dati. Noong namatay ang kanyang ina ay pumunta si Raven sa libing at nakita si Licia na batang umiiyak. Nang magsimulang umiyak ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa kagutuman, pinunasan ni Licia ang kanyang luha at binigyan ng biskwit ang kapatid at doon napagtanto ni Raven kung gaano kabuti si Licia at nagdesisyong iaalok ang kamay ni Ars sa kanyang ama. Humingi siya ng tulong kay Licia na sasamahan si Ars sa oras ng kagipitan at tulungan siyang pamahalaan ang teritoryo. Umiiyak si Licia at sinabi kung gaano kahirap na sinubukan ni Ars na maging katulad ng kanyang ama, na nagdulot ng ngiti kay Raven at sinabi na tunay siyang nagmamahal kay Ars. Umalis siya sa silid at nakita si Ray na seryosong nakatingin sa buwan at pagkawala sa paningin ng iba. Napaluha siya nang di mapigilan dahil sa kondisyon ni Lord Raven at ilang sandali pa ay tinawag si Ars at pumasok ito na may dalang maraming gamot. Sinimulan niyang sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa lahat ng kanyang pagsasaliksik sa kalagayan nito at sinabi na maaaring may mga natuklasan siya. Sinabi ni Raven sa kanyang anak na umupo sa tabi niya at sinimulang ikwento ang kanyang buhay. Binanggit niya na siya ay galing sa isang mahirap na teritoryo kung saan ang Panginoon ay sobrang korap at mabigat ang buwis na ipinapataw sa mga mahihirap na magsasaka. Dahil sa pagod sa lahat ng ito, tumakas si Raven mula sa kanyang tahanan at teritoryo at nakarating sa pangunahing bayan kung saan nakita niya ang alkalde sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ang alkalde ay mukhang kahanga-hanga sa kanyang kabayo at mula noong araw na iyon, nagpasya si Raven na gumawa ng maganda mula sa mga barahan na naibigay sa kanya at nagsimulang mag-aral kung paano humawak ng espada ng mag-isa. Di nagtagal ay naging mahusay siya rito at napatanyag sa ilang labanan na nagresulta sa kanyang promosyon bilang Panginoon ng teritoryo ng Lamberg, at doon nagsimula ang tunay na buhay niya at sinabi niya kay Ars na huwag sisihin ang sarili sa sitwasyon na ito at kailangan niyang maging malakas at alagaan ang mga tao sa teritoryong ito. Nagsimulang mag-collapse si Ars pero pinilit niyang bumangon at ipinangako na magiging makatarungan at mabuting Panginoon pagdating ng panahon, at protektahan ang kanyang mga tao at pamilya mula sa anumang kapahamakan. Pagkatapos noon ay nag-usap sila buong gabi bilang mag-ama at pagdating ng umaga ay wala na si Lord Raven upang alagaan ang kanyang pamilya. Ang libing ay ginanap noong gabing iyon at halos lahat ng taga-Lamberg ay dumalo upang magbigay-pugay sa kanilang makatarungan at mabuting Panginoon. Tinawag niya ang kanyang mga kapatid upang i-comfort sila bago magbigay ng respeto sa libing kasama ang mga bulaklak. Bumuhos ang luha sa kanyang mga mata pero nagpakalalaki siya at sinabi sa kanyang mga nasasakupan na marami siyang natutunan sa kanyang ama at nag-usap sila buong gabi. Sinabi niya na ipinagkatiwala ng kanyang ama sa kanya ang pangangalaga sa buong teritoryo.
humarap siya sa kanila at tapat na inamin na hindi siya kasing lakas ng kanyang ama at wala pa siyang karanasan, pero ipinangako niya na palaging aalagaan sila sa abot ng kanyang makakaya at humingi ng kanilang suporta sa mga mahihirap na panahon. Ito ay labis na nakaantig sa puso ng kanyang mga tao at sumigaw sila ng kanyang pangalan. Ipinangako na susundan siya kahit sa kailaliman ng impyerno at naalala ni Charlotte ang oras na todo siya sa labanan at dumating si Raven upang suriin siya, sinabihan siyang magpahinga dahil mahusay na ang kanyang ginagawa. Naalala rin ni Rose ang kanyang kabaitan noong siya'y nag-aaral sa gabi sa taglamig at dumating si Lord Raven upang suriin siya, binigyan siya ng kumot bago sinabihan na magpahinga at huwag magpakapagod dahil siya'y bata pa at marami pang puwang para lumago. Pinasasalamatan ni Ars ang pagkakaroon ng maraming mapagmahal na tao sa kanyang paligid, malapit na siyang magpasalamat sa kanila sa kanilang katapatan habang lahat sila ay napaluhod bilang pagsisimula ng pamumuno ng bagong Panginoon na magdadala ng sarili nitong mga pagsubok at hamon. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.